Luke chapter 5 verse 17 to 20, Lucas kapitulo 5 versikulo 17 hanggang 20. And ang babasahin po natin, yung version ay Ang Salita ng Diyos or ASD. Two parts po ito na may title na Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Parallel verses niya, Matthew chapter 9 verse 1 to 8, tapos Mark chapter 2 verse 1 to 12. However, 17 to 20 lang yung babasahin natin. Pero itong title na to, cover niya from 17 to 26. So, kaya two parts. So, babasahin ko na po. Isang araw, habang nangangaral si Jesus, may mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo malapit sa kanya. Nanggaling sila sa iba't ibang bayan ng Galilea at Judea at maging sa Jerusalem. At taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. So that's verse 17. Verse 18. Noon din ay may mga taong dumating na buhat-buhat ang isang lalaking paralitiko na nasa higaan. Sinikap nilang ipasok ito sa bahay upang mailagay sa harap ni Jesus. 19. Ngunit hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubong at bumaklas ng bahagi ng bubungan. Pagkatapos, ibinaba nila sa harap ni Jesus ang paralitikong nasa kanyang higaan. Verse 20, last verse. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Na medyo madiin yung verse 21 to 26 bukas. Pero dito muna tayo magstay. Kung napanood nyo na yung The Chosen series, may imagine nyo to, or kung napanood nyo na yun, magsisingkin na ito yung part na yun doon sa episode na yun. Um, kung di ako nagkakamali, season 1, episode 5 yun. Or episode 4 or 5. Sa ano yun eh? The Wedding at Cana na episode. Pabalik na sila nun eh. Ini-spoil ko. Pabalik na sila nun. Galing sila. Doon sa episode na yun hindi yun yung actual sequence ng sa Bible. Pero mararecognize niyo yung passage na to doon sa episode na yun. It's either episode 4 or 5 na hindi ko lang masigurado kung ano. Makikita niyo doon kung paano i-depict, paano nilagay sa presentation as a TV series, as a show inside a four corners of the screen, kung paano nila inilatag tong passage na to. And medyo maganda pa yung mangyayari na after nung ibinababa na yung paralytic man. So yun nga, kung makikita niya rito, maganda yung huling sinabi ni Lord dito, na makita niya yung paralytic man. So pabalik yung ano natin, pabalik yung takeaways ko. Nung makita niya yung paralytic man, na makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, yun pala, sakto na pala, yung faith nung mga tao na nagbaba o na nagdala ng paralitiko. Tapos binababa nila from the rooftop kasi hindi nga sila makapasok. Ibig sabihin, nag-preach. Kung bakit hindi sila makapasok, ibig sabihin, maraming tao. Maraming tao nakikinig. So, definitely, or implying na yung time na yun, nagtuturo si Jesus, tapos nasa loob siya ng bahay. So, sakto din yun Sakto din yung imagination ng mga writers ng okay, possible nagtuturo si Jesus dito sa part na to, kaya hindi makapasok tong mga tao buhat-buhat yung paralytic man. Kaya dumaan sila sa rooftop. So, nung binaba nila si paralytic man, nakita nila yung faith na dahil kahit anong mangyari, papasok natin to paralytic man. Kahit anong mangyari, bababa natin to, idadali natin to sa harapan ni guro, ni rabbi, nitong healer. Kasi bakit healer tingin nila doon? Paralitiko ilalagay mo. Hindi mo naman tuturuan yun ng aral. So, intention ng mga nagdala nun, para makalakad tong paralitiko. So, yun nga, nung pinapahiwatig dito ng passage para sa akin at least na yung faith sa kanya
na hindi niya in-overlook or na-overlook. Although hindi niya rin naman na-overlook yung mga parang sisimula pa lang mag-grow yung faith. Lahat naman nakikita ng Panginoon. Pero imagine niyo to. Ito yung sakto, kakasing in lang. Kung lahat nakikita ng Panginoon, imagine niyo yung matindi yung faith. Hindi pa nga nila alam kung ano yung tinuturo. Ang alam nilang healer. Yung faith na mapapagaling sila ng tao. Kasi nung time na yun, unti-unti pala nagsisink in yung messianic ano niya. Or hindi pa nga nagsisink in sa kanila ng lubos yung na siya yung Diyos. Kasi possible baka sa disciples niya. Ito yung Messiah. Tapos kakaiba yung mga ginagawa nito kasi nga yung pinanggalingan nito, di ba? Yung kay Simon Peter, John and James na sa bangka na daming isda na hindi kayang gawin ng kahit sinong tao. Parang ano yun eh. Siguro kung na-witness mo, halimbawa, na-witness mo yung parting of the Red Sea, isa ka doon sa taong nakakita, may dalawang wall, left and right, wall ng dagat. Tapos sa gitna, teka, wala ng tubig, pwede tayo maglakad. Tapos makaka-witness ka ng, di naman sa kalayuan, malapit pa lang. Bakit sinabing malapit pa lang? Kasi di ba sumakay si Jesus doon sa bangka, tapos siya bumaba. Tapos sabi niya, sige, sa gawin na yon, hagis mo yung net. So hindi sa gitna ng dagat, malapit sa pampang pa rin yun. Pero daming isda. So parang miraculous. So nakakaalam pa lang ng konti pa lang. Tapos ngayon sila na nadinig na nakakapagpagaling si Jesus, dinala nila yung paralytic man. So yung faith nila matindi. Kung lahat ng faith, lahat ng tao nakikita na ni Jesus, siguro the best term is pleasing in the eyes of God. Pleasing in the eyes of God. Nang nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Pero tingnan niyo to. Didiin tayo ng bagya. Konti lang naman. Dinala nila para gumaling. Pero ang na-receive ng paralytic man, forgiveness of sin. So not only healing of his physical condition, not only physically, but also spiritually. Grabe yun. Higit pa sa hinihiling nung mga nagdala at nung mismong taong nakakaranas ng condition na yon physically, which is hindi nga makatayo, from the waist down, possibly from the waist down, di may galaw, di makalakad, paralitiko eh. So higit pa dun sa desire niya na makalakad or gumaling or lumakas, yung natanggap niya mula sa Panginoon. Because of his faith and the faith of those people na nagdala sa kanya sa harap ng Panginoon. So, if it's in line with God's will, if it's in line with God's plan, your imagination is not a limitation. Imagine mo, ang pinapanalangin mo lang, ang dinudulog mo lang sa Panginoon, gumaling yung physical difficulties na nararanasan mo currently. However, God is going to give you something farther or something beyond what you could ever imagine. So, yeah, yun yung nagrima sa akin ngayong araw. Dami ng tao sa bubong, meaning gumawa ng paraan to show their faith. Ayun, isa pa, gumawa ng paraan to show their faith. That's verse 19. Noon din may mga taong dumating buot-buot ang yung paralitiko. Pero bukas, magiging interesting ulit. Interesting ulit kasi may mangyayari bukas. Pero i-cliffhanger na lang siya, bibitinin na natin. Yan muna yung Bible reading natin for today sa Ang Salita ng Diyos and sa Lucas. So yeah, I think that's it. And I'm gonna proceed on my Bible study now. So God bless you guys. Keep safe. Happy Monday, and yeah, I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.